Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inalis na ng Department of Trade and Industry o DTI ang suspensyon sa trading ng dalawang vape brands na Aerogen at Relix. Habang preliminary order o preventive measure order naman ang itinaas ng DTI sa Fleur, Nix at Vape&Gin na mga produkto. Ibig sabihin hindi pa rin pinapayagan ang pagbebenta ng mga produktong ito habang nakabinbin pa ang paglalabas ng kanilang Philippine Standard License. Matatandaan kamakailang ipinagbawal ng kagawaran ng trading ng dalawang vape brand dahil sa paglabag sa Republic Act 11900 o ang Vaporized Nicotine at Non-Nicotine Products Regulation Act kung saan napag-alamang walang tax stamp ang mga ito. Samantala, umalma si Vice President Sara Duterte sa anyay panggigiit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, maging ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang mga tauhan ukol sa issue ng confidential funds. Para sa buong detalye narito si Jade Buhoy. Sunod-sunod ang inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang pagbisita kay Zulaika Lopez sa detention center ng Kongreso. Pinatutsadahan ng bise sina President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta, maging ang House Speaker na si Martin Romualdez ukol sa issue ng confidential funds. Yung lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos, ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Liza Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Sa nasabing pahayag ni VP Sara, dito ay dinetalye ang pagpapahintulot umano ni First Lady Liza. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Aniya ang naganap na panggigiit ay bunsod ng pagtigil ng kanilang opisina na sumunod o tumulong ukol sa paraan ng paggamit ng pondo. Paglilinaw ng bise, nais lamang nilang ipagpatuloy ang tungkulin sa kanilang opisina. Kabilang din sa kanyang nasabing pahayag ay ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo at First Lady na kung sakaling siya ay ipapatay ay may kinausap na siyang magpapaslang sa mga ito. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Samantala, nagpahayag ang Presidential Communications Office ukol sa banta ni VP Sara sa buhay ni PBBM. Ayon sa pahayag, ipinaabot na agad ito sa Presidential Security Command upang agarang magpatupad ng nararapat na aksyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinaalalahanan ng Department of Health o DOH ang publiko na panatilihing malinis ang mga lugar na naiipunan ng tubig at agarang magpakonsulta sakaling makaramdam ng sintomas ng dengue lalo na sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Ito ay dahil sa posibleng pagdami ng mga lamok na may dalang dengue matapos ang 6 na magkakasunod-sunod na bagyong pumasok sa bansa. Paalala ni DOH Secretary Teodoro Herbosa, hanapin at tuyuin na ang mga napag-ipunan ng tubig, takpan ng balat ng maayos na damit at gumamit ng insect repellent. Dagdag pa niya, dapat na aktibo ang lahat ng LGU, barangay at mga pamilya upang mapanatiling ligtas sa dengue ang komunidad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.
si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Upang paghandaan ang pinangangambahang pagtama ng The Big One sa Metro Manila, isang komprehensibong contingency plan ang binuo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council o MMDRRMC. Kaugnay nito ay kamakailang nagpulo ang dalawang panig upang pag-usapan ang update sa Oplan Metro Yacal Plus. Sa unang bersyon, nakapaloob dito ang mga protocol at procedure sa lindol at balak na repasuhin sa susunod na hakbang ang Metropolitan Manila Earthquake Impact Reduction Study kung saan isasama na ang tsunami sa risk assessment. Sa layuning wakasan ang karahasan at pang-aabuso sa kabataan, itinampok ni Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano ang mga programa ng lungsod para sa proteksyon ng mga bata sa kamakailang soka na ginanap. Para sa buong detalye, narito si Jade Buhoy. Child-friendly city. Ito ang itinampok ng Pasay City Local Government Unit sa kamakailang State of the City's Children Address na iginawad sa lungsod sa pamumuno ni Mayor Emmy Calixto Rubiano. Sa kamakailang kaganapan, ibinida ang talento ng bawat musmos at kabataan na Pasayenyo. Dito ipinamalas ang kanilang galing at husay sa iba't ibang talento na siyang hinubog mula sa prioridad ng lungsod na tugunan ang kapakanan at edukasyon ng bawat bata. Bahagi din dito ang pagbibigay pugay sa mga bumubuo ng pamahalaan at tagapagpangalaga ng lungsod. Ayon pa sa alkalde, malaki ang kanilang naitulong upang mapanatiling ligtas ang lungsod sa mga karasang umaabuso sa bawat bata. Pahayag din ng alkalde, mahalagang unahin ang kanilang kalusugan pati ang mga pasilidad na kaakibat nito. Kung kaya't inaanyayahan niya ang mga magulang at mga guro na makiisa sa bawat proyektong ipinapatupad ng lokal na pamahalaan. At suportahan niyo ang aking programa, hindi po ito magiging successful. Kaya sana po ibigay din ninyo ang inyong kontribusyon para magtulungan ang local government at ang mga mamamayan para sabay-sabay nating iangat ang buhay ng bawat pamilya sa Pasay. Thank you. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian ang paglalaan ng 79 million pesos upang bigyan ng scholarship ang mga Technical Education and Skills Development Authority o TESD Child Development Workers o CDW na nakapagtapos lamang ng high school. Ayon sa senador, ang pondong ito ay gagamitin para sa tuition at iba pang school fees, stipend, libro at certification at assessment fees para sa kursong National Certificate o NC3 sa Early Childhood Education. Dagdag pa nito, ang pagpupondo ay magbibigay daan sa 2,854 na CDW na makakuha ng kinakailangang upskilling at reskilling upang mas lalong mahasa ang kanilang profesional na kapasidad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.